Ayun na nga kakwento, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at pangungula ng mga boxing fans, tila nagkaroon na ng linaw ang susunod na hakbang ni John Nariel Cuadro Alas Casimero para sa kanyang laban ngayong April 2026. Sa isang sorpresang pag-amin, kinumpirma ni Casimero na isang southpaw o kaliwete ang makakasagupan niya. Lalong naging maugong ang pangalan ng Mexican warrior na si Luis Pantera Neri matapos mag-post ang sikat na Facebook page ng Cuadro Alas It's My Boy na Dream Came True, ang umano'y kaganapang ito para sa Pinoy boxer. Bakit nga ba itong si Luis Neri? Ang pag-ugnay kay Neri mga kwento ay hindi katakataka dahil siya ay isang kilalang kaliwete at dating 2 Division World Champion. Ang laban na ito ay tinuturing na exclusive showdown para sa 2026 dahil sa agresibong estilo ng dalawa. Connecting the dots para sa mga boxing fans, ang kombinasyon ng salitang kaliwete at Dream Came True ay isang pangalan lang tinuturo, si Luis Neri, na matagal nang inahamon ni Casimero upang mapatunayan ang kanyang husay laban sa mga elite ng mga Mexican fighters. Sa kabila ng bagong sable na kampiyon, naging sobrang prangka si Casimero sa pagsabi niya na siya ang original monster. Ito ay isang matapang na payag na nagpapaalala sa lahat na nagbago pa man ang dominasyon ng iba, ang kanyang bagsik at knockout power ang unang kinatatakutan sa super bantamweight division. Ang pagpili na isang kaliwete tulad ni Luis Neri mga kwento ay isang high risk, high reward na desisyon para kay Casimero kung sakali man. Dahil una, kalamangan, kung mananalo siya ng kumbinsido, muli siyang mapapabilang sa usapan para sa mga world title bouts laban yan sa mga higante ng bansa tulad ni Naoya Monster Inoue sa inarap. Pangalawa, panganib, si Neri ay isang relentless pressure fighter na may mabibigat na suntok. Hindi pwedeng maging kampante si Casimero na isang pagkakamali ay maaring magtapos sa kanyang pangarap na muling maging kampiyon. Pero sa ngayon mga kwento ay hintayin na lang natin ang final announcement ng Team Casimero kung sino nga ba talaga ang makakalaban niya. Samantala, noong February 21, 2026 sa Amerika, February 22 naman, linggo sa Pilipinas, matagumpay na nakuha ni King Ryan Garcia ang kanyang unang major world title matapos talunin ang dating kampiyon na si Mario Barrios via unanimous decision sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Pinatunayan ni Garcia ang kanyang bilis nang mapabagsak niya si Barrios sa unang 24 seconds pa lamang ng round 1. Yan naman mga kwento sino ang susunod para kay King Ray. Dahil hawak na ni Garcia ang WBC belt, marami ang nagtatanong kung sino ang dapat niya isusunod sa mga world champions na ipinakita sa inyong larawan. Ito bang si David Haney na hawak ang WBO? Ito ang pinakinabagang unification bout. May unfinished business ang dalawa matapos maging no contest ang kanilang unang laban. Hawak ni Haney ang WBO belt matapos salunin si Brian Norman noong November 2025. Itong si Lewis Crocker, hawak niya ang IBF. Isang dark horse mula sa Belfast. Si Crocker mga kwento ay walang talo. Meron siyang kartara na 22 wins at walang talo nga at nakuha ang IBF title noong September 2025. Ang laban na ito ay magandang pagkakataon para kay Garcia na makuha ang European market. Pangatlo, itong si Rolly Romero na may hawak naman ng WBA. Isang rematch para sa paghiganti. Matatandang tinalo ni Romero si Garcia noong May 2025 para sa WBA title. Kung nais ni Ryan na burahin ang bayad ng kanyang record sa 147 pounds, si Rolly ang kanyang isusunod. Pero ikaw baka kwento, sino ang gusto mo na isusunod ni King Ryan Garcia? Itong si David Haney ba? Mga kakwento, para sa mga eksperto, ang pinakaluhikal na susunod na hakbang para kay Garcia ay ang harapin si David Haney para sa isang unification bout. Bukod sa ito ay magbibigay ng pinakamalaking kita sa pay-per-view. Ito rin ay magpapatunay kung sino nga bang tunay na hari ng dibisyon dahil sa mahabang kasaysayan ng kanilang tunggalian mula pa sa amateur. Ang boxing ngayong 2026 ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa tamang timing at pagpili ng tamang kalaban upang manatili sa tuktok sa karera nila kahit sino pa mang mandirigma. Kaya ba, yan ang diskarte nila.